Magandang araw mga kabayan. Kini-question ng mga marino kung ano ang clarification ng DFA sa kanilang naging announcement na mayroon ng safe passage ang Pilipinas sa pagdaan sa Strait of Hormuz. Unang-una, sa bawat kargo na nagdadala ng produktong petrolyo na dumadaan ngayon sa Strait of Hormuz na kontrolado ng Iran ay hindi lahat Pilipino yung crew. May iba't ibang lahi na posibleng may Amerikano. At ang mga barko na dumadaan dyan na ang nakasakay ay Pilipino which is papunta sa Pilipinas, ang iba ay pagmamay-ari din po ng Amerika. So kaya naghihingi po sila bilang mga Pilipino bago sila dumaan, gusto nilang humingi ng clarification sa gobyerno natin kung ano yung mga guidelines. So ayon sa kanila, wala pa silang natatanggap na guidelines. At yun nga, yung crew ay halo-halo. Paano nila magagamit ang sinasabi po ng gobyerno natin na mayroong safe passage? So ang tanong, ito po ba ay panibagong pambubodol na naman? May nakadaan na ba na barko na papunta ng Pilipinas? So abangan natin kung ano yung magiging update nila yan. Sa ngayon, wala pang sagot ang DFA, wala pang paliwanag si Claire Castro, baka busy pa sa bago niyang jowa na medyo bata. Wala ring sagot mga kababayan ang sekretary ng Department of Energy. Anyway, speaking of Department of Energy, 'di ba? Sinasabi na pwede na po dumaan yung mga barko papuntang Pilipinas. So ibig sabihin, magkakaroon tayo ng enough na supply. Kung maraming supply, dapat bababa yung presyo ng produktong petrolyo. Pero bakit sinasabi po ngayon ng Secretary ng Department of Energy na kahit ligtas na ang pagdaan sa Straits of Hormuz, hindi nangangahulugang bababa na ang presyo ng langis? So ibig sabihin, anong purpose na marami tayong supply na hindi kayang pababain ni Bongbong Marcos ang presyo ng langis? So, bodol na naman ito, mga kababayan po natin. At kung marami tayong supply, ito bakit sinasabi ngayon ng isang congressman, alam mo yung mga ito parang wala silang group chat sa totoo lang. Parang hindi sila nag-uusap. Mantakin mo ang sinasabi ng Department of Foreign Affairs, safe na dumaan sa Strait of Hormuz. So magkakaroon tayo ng supply. Kung magkakaroon naman tayo ng maraming supply dahil makadaan na sa Strait of Hormuz, hindi pa rin bababa. So marami tayong supply. Hindi pa rin bababa yung presyo ng crude at gasolina, LPG. So anong ibig sabihin yan? Hahayaan na lang pala ng gobyerno ni Bongbong Marcos na mahihirapan tayong Pilipino. So talagang hindi sila concerned sa ating mga ordinaryong Pilipino. Okay, magkakaroon ng maraming supply. Pero bakit ang isang kongresista may bagong panukala? Itong si Redon na malaki ang butas ng ilong. Sabi niya, dapat daw limitahan yung pagpapakarga sa mga gasoline station. So, kung hindi naman kailangang i-full tank, dapat huwag mag-full tank. Kumbaga, kukontrolin yung pagpapakarga ng mga motorista. So, ano ibig sabihin? Akala ko ba marami na tayong supply? Pwede na dumaan sa Straits of Hormuz. O bakit ngayon kukontrolin yung magpapakarga ng mga produktong petrolyo? Ito yung problema sa gobyerno natin. Dahil si Bongbong Marcos hindi nagsasalita. Dahil si Bongbong Marcos ay wala ring isang salita. Hindi na nagsasalita, wala pa isang salita. So magtipid, pero sila lustay ng lustay. Meron tayong maraming supply, pero sinasabi, hindi naman bababa ang presyo. Marami tayong supply, kailangan kontrolado yung pagpapakarga ng mga produktong petrolyo. Kaya ang sabi ko, gago yung mga nakaupo ngayon, nakaalyado, administrasyon ni Bongbong Marcos. At nagbigay din sila ng sinasabing safe passage na dumaan sa Strait of Hormuz, pero walang clarification para sa mga marino. Ako po mga kababayan natin. Pero in a way, bago natin tapusin ang video ito, nasaan na nga ba si Bongbong Marcos? Kamusta na kaya yung mga kumakalat ngayon sa social media na mayroong stage 4 cancer na ito?
Alam niyo marami tayong nababasa, maraming kumakalat, pero wala pa po tayong nakuhang confirmation mula sa mga malalaking mainstream media. Wala rin pong pinapalabas kung anumang health bulletin ni Bongbong Marcos ang Malacanang. Kaya siguro kailangan nating pressurein ang Malacanang. So ano na nga ba talaga, no? Yung kalagayan nitong si Bongbong Marcos after niya mag-Semana Santa. Kasi sinasabi ni Claire Castro, hindi daw nagbabakasyon si Bongbong Marcos, puro daw trabaho. Tika lang, ano pala yung trabaho ni Bongbong Marcos? Unang-una, lalong tumaas yung presyo ng crude at gasolina. Yung crude umabot na ng 170. Yung LPG umaabot na ng 1,800 yung retail price. At walang update. So, ano yung tinrabaho ni Bongbong Marcos? At hindi lang po yan, mga kababayan natin ha. Anyway, sana okay si Bongbong Marcos. No? Sana hindi totoo yung sinasabi nila para tayo ay fake news. Pero kung totoo yun, mga kababayan po natin, kang matagumpay yung wish ni Miss Cara David. So anyway, punta tayo dito sa kalakaran ng presyo ng produktong petrolyo. So si Marcos Jr., sinasabi ni Claire Castro, dahil crisis, kahit siya ay nasa Ilocos, hindi magbabakasyon. Pero tingnan niyo po mga kabayan natin. May nangyari po ba sa presyo ng crude at gasolina? 123% ating kahapon pa ito. So ngayon nasa 200% na yung pagtaas ng presyo ng crude at gasolina. So ang tanong, ano yung tinrabaho ni Marcos Jr.? Nag-relax nga eh. Nagbakasyon. Alam mo, nung panahon ni Presidente Duterte, kaya hindi natin maiwasan na ikumpara itong si Bongbong Marcos. Dahil pag krisis talaga. Halos hindi na matutulog yung tatay digong natin sa pagbibigay ng update sa ating mga kababayan, lalong-lalo na may social media naman, no? Panay live stream ang Malacanang para magbigay ng update sa mga Pilipino. Kaya swerte talaga natin nung panahon ng pandemya dahil may isang tatay digong na hindi tayo pinabayaan. Kumbaga, lumalabas nga ngayon sa mga survey na parang mas kayahay pa yung buhay nung panahon ng pandemya kaysa panahon ngayon ni Bongbong Marcos. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon mga kababayan, ito na nga nakikita natin na walang ginagawang aksyon si Bongbong Marcos sa pagbaba man lang ng presyo ng pangunahing bilihin at para bang kinukonsente na lang ng gobyerno ni Bongbong yung patuloy na pagtaas ng bilihin at mas priority nila yung impeachment kay Vice President Sara. Ito yung nakakatawa mga kababayan po natin. Yung simbahan, ayaw nila na manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos o hindi sila pabor sa sinasabing patalsikin at red cop dahil ayon sa kanila, wala po silang nakikita na sapat na basihan para paalisin si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto ngayon. Tingnan nyo ha, kung ang simbahan ba ay gising o tulog sa nangyayaring corruption sa ating bansa ngayon. At yung sinasabi nila, mga kababayan, na hindi sila nakikialam sa politika, may ilang miyembro ng mga kaparian na ngayon ay nangunguna sa panawagan na harangin si Vice President Sara sa pagtakbo sa 2028. At kung sakaling mamaupo si BP Sara, gagawin nila ang lahat na matanggal si BP Sara. At ang sinasabi nilang hindi sila nakikialam sa politika, pare mismo, miyembro mismo ng Simbahang Katoliko na si Father Flavio Villanueva, isa sa nag-file ng impeachment laban kay BP Sara at ang grupong clergy. So ibig sabihin, hindi aware ang pamunuan ng Simbahang Katoliko na yung kanilang mga kaparian, kamadrihan na may dugong demonyo ay kasama sa mga gustong magpa-impeach kay Vice President Sara. Panoorin natin. Sinabi nyo na hindi kayo sumusuporta doon sa panawagang patalsikin. I assume ito yung panawagan na pababain na si Presidente Bongbong Marcos at palitan ng red go or whatever. Anong pinanggagalingan ng position na yon? Well, ang kaya sinabi ko yun, 'di ba?
Kasi it was articulated by the then president of the conference, si Cardinal Lambo. Sinabi naman niya dun kaya nagkaroon nga ng konting ano yun di ba? Parang, confusion, di ba? Kasi nung sinabi niya yun, para tayo magiging ano nito, magpapapalit-palit lang tayo. Di ba? So, rule of law, democratic processes, yun ang paliwanag niya. Okay. So, malinaw yun. Yun ang pinanggagalingan. Diba? Rule of law, democratic process, sundin natin yan. I'd like to push that just a Yeah. little bit further. Yeah. It is still part of the rule of law for a change in leadership when a leader has become Galing ni Attorney Trixie. incompetent. And that incompetence can be either physical or in some instances moral. So, but the church has not taken a stand. Yun nga, kumbaga, you were saying rule of law kaya hindi pinapatalsik. It's still rule of law Well- in the manner, in the change of leadership. Yeah. Well, while I may agree doon sa Yes. sinasabi mo na pagpapatalsik, bahagi ng rule of law yan. Pero malinaw naman kasi yung panawagan namin dito na di kinakailangan kasi nabanggit nila na kailangan ba talagang palitan yan? Di ba? Parang sinasabi mo kanina na inept o di ka inefficient. Yung ganong judgment, siguro hindi namin makita hindi ko makita. So, grabe yung simbahan katoliko ngayon, mga kababayan po natin. Ako katoliko ako pero I mean sa mga leaders, no? Hindi nila nakikita yung pagiging inefficient, pagiging incompetent, pagiging bangag, no? Pagiging walang pakialam sa sambayan ng Pilipino ngayon. Itong si Bongbong Marcos. Kaya yan daw po yung rason na against po sila na mag-resign man siya or patalsikin. Yan ang nakikita nila. Pero pagdating sa magandang ginagawa ng Vice Presidente, yung panggigipit ng nakaupong administrasyon ngayon sa Vice Presidente, parang pabor sila na ma-impeach ito. So, ibig sabihin, nakapikit yung mata ng mga leader ng Simbahang Katoliko pagdating kay Bongbong Marcos. Dalawa lang yan yung nakikita ko. Nasapalan yung kanilang mata ng bilyon-bilyon at natakpan yung kanilang tainga ng bilyon-bilyon. Kaya nasasabi nila na wala silang nakikitang mali para paalisin si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Di ba? Judgment na yun You are not trying to describe the quality of a leader. So maaaring kulang kami sa kaalaman, di ba? Kaya hindi kami talaga Grabe, no? Mga kababayan, no? Ang buong bansa natin, ang sambayan ng Pilipino, nakikita na yung pagiging incompetent, no? Walang kwentang leader ni Bongbong Marcos. May mga survey nga na ginagawa sa kalsada kung sino yung gusto mong ma-impeach at bakit. Bongbong Marcos yung sinisigaw. Dahil walang kwenta, walang naigawang mabuti. Kundi puro lang pahirap. Nagmahal ang lahat. Siya na lang yung hindi minahal ng taong bayan. Nagtaas na yung lahat. Panty na lang yung hindi tumataas, mga kababayan. Pero ang simbahan, yung leader ng simbahang katoliko, hindi nila nakikita yan. Anyway, mamaya, i-play natin yung isang survey na nagpapakita kung gaano sila kadismayado sa nakaupong gobyerno natin. basta-basta kumbaga gagalaw. Dito sa impeachment ni VP Sara, has the church actually spoken about it? Well, wala pa naman tayong naririnig na mga pag-uusap nila. Unang-una, very political yan Di ba? Alam naman natin yung nature ng impeachment. So, something that is So sinasabi nila yung impeachment is very political. Hindi pa naman sila nag-uusap. Pero yung mga miyembro ng simbahang katoliko, kagaya niyan si Father Reyes, si Father Flavio Villanueva at marami pang iba, nakikialam sa impeachment ni Vice President Sara. And in fact, sila pa nga yung mga nag-file ng impeachment. Kasama pa sila Laila de Lima dyan. Kasama pa sila sa nagrarally na impeach Sara. So bakit hindi alam ng simbahang katoliko? Ibig sabihin kumagalaw yung mga paring adik ito na hindi alam ng simbahang katoliko. Hindi naman siguro ganun. Tapos sinasabi nila na kulang sila sa kaalaman sa pagiging inefficient and confident ni Bongbong Marcos. Hello? Hi? Ano nangyayari po sa inyo? Yung mga kaparian natin. Nakapikit yung mata nyo sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa at kapabayaan ni Bongbong Marcos sa pagtugon ng krisis. At nakapikit din yung mata nyo sa mga kasabwat, hindi natin kasabwat kasi ayaw nila
yung mga kakampi nyo, kasama yung pare sa simbahan na nag-i-impeach kay BP Sara? Kung ang CBPC ay sinasabi nilang masyadong political kapag magkomento sa impeachment, bakit yung mga miyembro ng simbahang katoliko ay maingay na mapa-impeach si Vice President Sara? Minsan, no, di mo alam kung sila ba talaga ay nag-uusap o hindi. Minsan, hindi mo alam kung yung mga paring ito ay miyembro pa talaga ng CBPC, CBCP or hindi. Palagay ko kailangan nilang mag-research, kailangan nilang alamin. Kasi lumalabas na pinagtatawanan po sila ng mga Katoliko, ng mga miyembro ng iba't ibang sektor ng simbahan. Kung sasabihin nila na hindi nila nakikita yung pagiging weak leader ni Bongbong Marcos, at kung sinasabi nila hindi nila nakikita na at parang sinasabi nila na hindi sila dapat mag-comment sa impeachment ni BP Sara kasi masyadong political, samantala yung miyembro nila ay kasama sa nag-file ng impeachment. Ito panoorin nyo ha, kasi ang simbahan, sinasabi ng simbahan, mga kababayan natin, na wala silang alam, no? At ayaw din nila mag-comment sa impeachment ni BP Sara. And of course, kay Bongbong Marcos, no? Sinasabi nila, mga kababayan, na wala silang alam. Pero ito panoorin natin, ha? Ito galing mismo to sa ating mga kababayan. Paano yung walang crisis na naghihirap ng tao, sambayan ng Pilipino naghihirap. Pag tumagal-tagal pa to, lalala ang patayan, krimen, mga hultapan, lahat, mangyayari yan. Kasi sa hirap, kaysa mamatay sa gutom ng tao, gagawa ng krimen. Pwede mangyari yan. Oh, ngayon sinasabi ng simbahan na wala silang alam. Yan ang mangyayari sa bansa natin. Hindi nila nararamdaman kasi mali-malita ang pera nila eh. Kasi yung speaker niya, tagapagsinungaling. Puro kasinungalingan na sinasabi. Yung presidente natin, bangag, lahat ng sinasabi, hindi Hindi ako nagsabi yan, nagaling yan kay Sir. naintindihan. Para namang walang hakbang na ginagawa kasi dapat tanggalin na nila muna yung tax ng gasolina kung tumataas ang gasolina. Practical Ayun, pero ang simbahan, hindi nila nakikita ha. Okay? lang. Huwag mo nang isipin ng gobyerno, kumita sila, isipin nila makatulong sila. Dapat narinig ito ni Claire Castro na lagi nilang sinasabi, hindi natin pwedeng ibaba yung presyo ng petrolyo dahil baka maapektuhan yung mga negosyante. Yung sinasabi ng ating mga kababayan, no? Tanggalin nila yung tax, unahin muna nila ang taong bayan. Eto naman ding si Marcos, parang wala din ginagawa kasi talaga sa nakikita ko po eh. Wala daw pong crisis. Ay, Diyos ko, alokohan na po yun. Kung binabalitan na rin naman po sa GMA, sa ABS-CBN or any other news outlets, yung katulad po niyan, wala na masyadong masakyan na jeep and wala rin po masakyan na, at katulad niyan po yung mga angka. Yan po mga kababayan po natin, marami pa. Marami pa yung nagsasalita, di ba? Sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Pero magtaka ka, no? Sabihin natin, hindi man pabor na mag-resign si Bongbong Marcos o pa-resignin si Bongbong Marcos itong CBCP or yung simbahang katoliko, pero imposible na hindi nila nakikita yung pagiging weak leader, incompetent, inefficient na itong si Bongbong Marcos. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Comment na po sa ating comment section. Maraming salamat and like, share, subscribe, and follow po sa ating social media account. Mabuhay po kayong lahat at mabuhay ang bansang Pilipinas.